Sitting Vice President, si siya hinihiniyaw niya. Okay po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po na kami po ay dinala mo sa dakong ito upang kami po ay mag-aral, mag-usap tungkol sa bago niyang katungkulan. Maraming salamat, Lord, na siya ay nasa mabuting kalagayan. At dinadalangin ko rin po, nawa po, Lord, yung pag-uusap namin ay pareho naming maintindihan at higit sa lahat, kami po ay magkaisa. Dahil kami po, ako po talaga ay nangangailangan ng makakatuwang sa gawain ito. Dahil alam ko po, Lord, na kung ako lang, mabagal ang paglago. Bagamat naniniwala ako, nananalig ako, na kayo po ang nagpapatubo at nagpapalago, sabi mo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5 to 7. Kaya, pero bagamat sinabi mo rin sa James chapter 2, verse 26, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya siya naririto, kami ay gagawa dahil hindi po patay ang aming pananampalataya. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. So, nabanggit ko na yan sa'yo, yung Constitution and Bylaws, na tayo ay wag munang lumabas. Basahin mo talaga yan. At pati yung ituturo natin, yung si Jesus, wala namang iba, si Jesus lang talagang ituturo natin. Talagang tayo ay mag-iibanghilyo. Tama yung sinabi mo, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yun? Sabi mo, ibanghilyo, ang mabuting balita, ang gospel. Kaya, diyan lamang po talaga tayo. Diyan kita kailangan. Kaya nga, ang iniisip ko, kasi may nauna ako na akong assistant pastor, hindi pa na, pero sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan, parang out na siya kasi iba nga ang teaching din. Pero, hindi ganun kadali. No? Kaya, wala akong ibang aasahan. Ikaw na maging katuwang ko. Bagamat ang gusto mo nga, 'di ba, sabi mo associate pastor. Pareho lang yata 'yan, 'di ba? Assistant associate. Ako kasi, pastor, actually, yung iba, sa corporate kasi, ginagawa yan, assistant, halimbawa assistant manager. Dito sa spiritual, Church. mga churches, Associate. ang associate ang appropriate Na tama. Pareho yan ba? Pero pareho. Oo, associate. Okay. Mas ginagamit nila. Associate. So, kung papayag ka, kasi nandiyan pa naman, payag ka ba sa outreach pastor? Outreach pastor, siyempre, Ang ibig sabihin ng outreach pastor, talagang mag-mission ka, magdadala ka rito ng mga dapat mananampalataya. Yung mga kaibigan mo, actually, ako naman, hindi naman kita pipilitin, hindi kita mamadaliin. Yung gusto mo lang. Yung gusto mong madala rito, ipag-pray-pray natin. At Okay. katulong mo rin ako. Hindi lang ikaw nag-iisa. Tulong pa rin tayo. ang conquer si Master kita ko, akala ko, kumbaga yung ako maging associate mo. Associate. Okay. Yun ang ko. Oo. Kasi iba yung outreach, iba yun. Parang more on yun. Kung sa Associate. kumbaga, ikaw ang number 1, ako number 2, parang gano'n. Paano yung assistant na pinuha ko? Yun na nga, paano ba yun nga? Paano ba yun? Sabi niya. Kita mo naman, nakapirma. Oo. Pinirma ko. Sabi mo, nakaano yan, paano kaya yan? Siguro, ipag-pray natin, pwede sabihin, parang, sabi mo nga, hindi siya masyadong aktibo rito. Baka pwede, dahil may nakuha ka ng tiga rito mismo, dito, na accessible dito, at willing naman, baka pwedeng i-waive na yan. Baka papayag ka pa yan. Kung sakali. Nasa akin pa rin desisyon. Pwede kong gawin yan. Sa'yo nga yun. Nasa akin desisyon. Yes. Pwede kong gawin. Pero Okay. siguro So, yung nabigyan mo nakapaso. akong idea. Mm. Okay. So, itutuloy ko na po. Itutuloy ko na. Na yun nga ay ikaw na talaga ang nakikita ko. Kaya lang, hindi ganun po kadali. Kasi dapat
malaman mo muna kung ano ba ang itinuturo ko rito. Bagamat isa na nga yan. Pangalawa, mayroon kasi akong paniniwala. Dahil, ano bang natapos mo sa ministry? Nag-aral. Hindi, yung sabi mo, ano paniniwala mo? Yung paniniwala ko. So, ang paniniwala ko kasi na lahat tayong pastor may wisdom. Yes. May wisdom ka na galing sa Holy Spirit. May wisdom din ako na galing sa Holy Spirit. Tama na. Ang gusto ko po, yung wisdom mo, pwede mong i-share sa akin. Kaya lang, dapat biblical. Tama. At ako naman, may wisdom din na binibigay sa akin. Biblical din. Nasa Bible po, babasahin natin. Para magkaroon tayo ng unity. Tama. Talagang nagkakaisa tayo. Tama, hindi kanya-kanya. Oo. Hindi pagalingan. Yun. Diba? May unity. At respeto Yes, sa isa't isa. Nagagalangan. So, hindi tayo magpapagalingan, kundi magtutulungan. Tama. Okay. Okay. So, ganito po na. O, iisa-isahin ko na po yung sinasabi ko sa iyo. Sige. Wisdom. Okay lang. Kasi, karamihan, pinagdidibatihan to. Huwag tayo mag-debate, no? Huwag po tayo magdebate, kundi magpaliwanagan lang. Pastor, halimbawa, sinabi ko ito ganito, ang gusto ni Lord, example lang, 120 ang buhay natin bago tayo mamatay. Pero biblical. Ang sasabihin naman ng iba, ay hindi, ang gusto 70-80 na lang. Kasi yan ang nangyari kay David. Sa panahon ni David, mababasa rin yan sa Awit, chapter 90, verse 10. So, nagtatalo-talo. So, ang gusto kong ibig sabihin, biblical naman yung 120, igalang natin. No? Okay, so tingnan po ninyo. Para magkakaisa tayo. Huwag ka na munang para tuloy-tuloy ako. Naka-video naman tayo. Dok. Pakinggan mo ng pakinggan. Kung may mali ako, ituwid mo. No? Okay. Ito. Una, salvation with assurance. Number 1 po. Sang-ayon ka. Walang problema tayo dyan. Huwag tayong tutulad sa ibang church na Armenians kami kasi ang turo ni Armenians salvationist. Ay hindi. Calvinist kami kasi once saved, always saved. Calvinist. Ako naman, salvation with assurance. Sigurado. Halos pareho lang sa once saved, always saved. Kasi once, always saved. Kasi ang sinasabi doon ng once, maraming umaayaw, kahit pala gumawa ng katatatan, saved pa rin. Kaya ang ginagamit ko naman sa akin, salvation with assurance. Sigurado, hindi wala-wala. Si Arminius, wala-wala. Pag nagsisi ka uli, save ka na naman. Pag nagkasala ka, impyerno ka na naman. Ayaw ko po ng ganyan. Kaya tayo, ang ituturo natin with assurance. Mababasa po yan sa John 3:18, Romans 8:1, at marami pang iba. No? Di ba? Ang sabi sa John 3:18, Hindi, ako. ang sabi sa John 3:18, ang sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi nahahatulang maparusahan. Subalit, ang hindi nananampalataya sa Kanya ay condemn na, hinatulan na. Sabi rin sa Romans chapter 8, verse 1, ano ang sabi doon? Diba? Ang na kay Kristo ay no more condemnation, ay hindi na nakatulan. Kaya yan ang pinaghahawakan ko at marami pa na hindi na talaga. Papaluin ka. Lahat ng kasalanan may consequence. Okay. Pangalawa, long life. Ito na ang sinasabi ko. Ang itinuturo ko po rito, 120. Mababasa po yan sa Genesis chapter 6 verse 3. Ang sabi ng Diyos kay Noe, nagsisi ako, bakit ko pa ginawa itong mga taong ito makasalanan na. Bakit ko pa sila nilalang, makasalanan na. Ikaw na lang, Noe, ang natitirang matuwid, righteous. Okay, gumawa ka ng daon. Dahil silang lahat, gugunawin ko na, patayin sa pamamagitan ng baha. No, ang sabi niya, hindi ko na palalampasin sa 120 ang tao, ang edad. Sinabi ko yan sa
Genesis 6:3. Kaya marireview po ninyo, mababasa mo rito. Okay. At mababasa sa Psalm, sabi nga ng ibang pastor, Psalm 90, verse 10, na ang buhay nila sa panahon ni David, 70, 80 na lang sa panahon ni David. So, itong sa Psalm 91:16, yung long life, kasi di ba sa Psalm 91:16, ang sabi ko doon, with long life, I will satisfy him and shew him my salvation. With long life. So, ang gusto niya talagang mahaba ang buhay ng tao. No? At mababasa rin sa Exodus chapter 20 verse 12, yung honor your father, honor your mother, at ikaw ay mahaba ang buhay at pagpapalaki ka. Di po ba? Yung honor your father. Okay. So, kaya ang aking stand, 120. Halimbawa, ako naman, ang sabi ko sa iyo, hindi ko nahangarin ng 120. Sinasabi ko rito yan. Masaya na ako sa 101. Sabi ko, Lord, masaya na ako sa 101. Just to prove na yan talaga ang gusto mo sa tao. Long life. Just to prove. At iyan ang ini-encourage ko ang mga tao na kasi may tiratanong ako dyan, ay sabi nila gusto 70 tapos na, 80 tayo na. Ayaw ko ng ganun. Eh, tayo dito mo 70, malakas pa eh. Kawawa naman eh. So encouragement ang akin pinipilit. Kaya tinuturo ko yan. Wala, plus, ito na. Baka dito tayo magkatalo. Pero wag mo muna akong dibatihin dito. Number 3, all believers in Christ are Israelites. Hudyo. Lahat ng nananampalataya kay Jesus, Hudyo. Kasi po, ang Hudyo, nagmula lang yan kay Abraham. Si Abraham, dati Gentiles. Nang nanampalataya sa Diyos Ama, nakita ng Father ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Kaya si Abraham naging chosen. Siya ay pinili. No? At siya ay may pangako. May pangako kay Abraham. Dito muna tayo sa kwan. Para lalo mong maliwanagan. Ito po ang itinuturo ko sa kanila. Family line, Adam, 930 nang mamatay. Seth, 912. Enos, 905. Kenan, 910. Mahalil, 895. Jared, 962. Enoch, 365. Matusalem, 969. Hanggang Kinuha. Dito po, sa Bible, dalawa lang ang nakita ko righteous. Si Enoch at si Noe. Sila lang ang matuwid. Pero may nauna sa kanilang righteous. Sino yun? Si Abel. Anak ni Adan. Si Abel kasi namatay. Walang anak nang mamatay. Ito si Adan, anak niya si Seth, at si Seth, anak niya si Eros. Kaya yung family line ni Adan, ito hanggang kay Abraham. Ang gusto kong makita rito, nasabi sa iyo, na noong panahon, simula kay Adan at kay Terah, tatlo lang ang naligtas. Si Abel, si Enoch. Si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan to. Dinala sa taas. At si Noe. So tatlo lang. Pang-apat si Abraham. Pero wag muna kay Terah. So, dito ko nakita ko ang salvation na ipinapaliwanag sa akin ng Holy Spirit. Noong panahon, individual ang salvation. Individual. Alam mo naman siguro yan, di ba? Individual sabihin, nanampalataya ka, save ka. Ito, si Seth, wala akong nakita. Kaya kung may makita ka na ito si Seth ay righteous, matuwid, pakita mo sa akin. Pero sa Bible, wala akong nakita. Ang nakita ko lang si Abel, si Enoch, at si Noe. At ito, si Japhet, maging si Japhet, hindi. Kaya lang, yung pakikita ko sa iyo, simula ng si Abraham, dahil
di ba lahat ito makasalanan, no? Mhm. Ibig sabihin Gentiles, pag makasalanan. Mhm. Gentiles, makasalanan. Kaya lahat sila Gentiles kasama si Abraham. Pero nawawala ang pagka-Gentiles pag nananampalataya sa Diyos. Kaya si Enoch, hindi na sa Gentiles. Si Noe, hindi na sa Gentiles. Kasi hindi na sila makasalanan. Righteous na sila. Di ba? Mhm. Pagdating kay Abraham, righteous din. Mhm. Hindi na rin siya Gentiles. Hindi na siya makasalanan. So, ang ibig kong ipakita sa iyo rito, dito, hanggang kitera, individual ang salvation. Pagdating kay Abraham, hindi na po individual. Mhm. Dahil si Abraham lang ang may pangako. Si Noe walang pangako, si Enoch walang pangako. Kaya, yung anak nila, hindi safe, hindi righteous. Walang sinasabi sa Bible na si Methuselah Mhm. ay righteous. Walang sinasabi na si Japhet na anak ni Noe, tatlo ang anak niya, walang sinasabi na righteous. Pero pagdating kay Abraham, sabi niya, pangako niya, di ba? Abraham, may 6 na pangako, 2 lang ang sasabihin ko. Pagpapalain kita hanggang kaapo-apo ka. I-bless kita, pagpapalain. At ang pangalawa, mababasa po sa Romans chapter 11, verse 26. Mhm. All Israelites are saved, as it is written. Sabi ng Bible, hindi ako. All Israelites are saved. Romans 11. Kaya nakabidyo tayo para marireview mo kung saan ba yung sinabi. Romans 11, Mhm. chapter 26. 25 ka na niya sinabi ko, no? 26. Mali ako. 11:20. As it is written, all Israelites are saved. So, pangako yun. Maniniwala ka ba na katulad ni Sarah, may nakita ka ba kay Sarah na nanampalataya siya? Di ba nang sabihan siya ng Diyos, magkakaanak ka? Di ba? Nagtago, nagtawa ng tawa. Eh, baog ako, ba't ako magkakaanak? Di ba? Si Abraham lang. Pero dahil simula kay Abraham, ang aking paniniwala at biblical, naging pakyaw-pakyaw na. Hindi na individual. Kasi itong si Abraham, pinangakuan ng Diyos, as it is written, all Israelites are saved. Maliligtas tayo. Dito kasi, walang Hudyo. From Adam to Terah, walang Hudyo. From Adam to Terah, walang Israelita. From Adam to Terah, walang Hebreo. So, sa Bible, si Abraham ang tinawag na Hudyo, si Abraham ang tinawag na Israelita, mababasa yan sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, at si Abraham, sa kanya rin nagmula ang Hebreo, si Moses, sa panahon ni Moses. Mga Hebreo sila naman. Okay. So, ganito na. So, si Abraham, maliligtas. Diba? Sino bang anak ni Abraham? Ito na po yung genealogy. Ang genealogy po, mababasa po yan sa Matthew 1:1. Bakit yan nilagay sa Matthew 1:1? Napakahalaga. Napakahalaga kasi salvation yan. Kung babasahin mo kasi, maiinis ka lang eh. Puro pangalan eh. Pero dito ipinakikita, dahil ito ay lahi ni Jesus. Diba? Pag sinabing the genealogy of Jesus the Messiah, si Jesus ay may lahi na pinagmulan. Si Jesus, sabi sa Matthew 1:1, anak ni David at anak ni Abraham. No? Kaya tinan mo, ito po yung genealogy. Dahil napangakuan siya, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuan. Mayroon bang pagpapalain na sa impyerno ang tumo? Di ba? Kasi saka hindi yun. Yung sinasabi sa Romans 11:26, all Israelites are saved as it is written. Hindi ako ang may sabi, si Pablo. Dahil mababae siya ang nagsulat ng Romans.
Saka nabasa rin naman ni Pablo, nasusulat eh. Mhm. Nasusulat. Okay. Si Isaac po, saved. Pero yung anak ni Abraham, kay Agar, hindi kasali. Kasi anak yun ng alipin. Si Agar. Si Agar, alipin. Si Ismael, ang anak Ni Hagar. ni Agar. So, wala doon ang pangako. Pero pag nanampalataya si Isaac kay Kristo, masasama siya sa lahi. Hindi natin alam kung nanampalataya si Ismael. Ay sabi nga, lahi ng Muslim. Yan. Okay. So, si Isaac, anak siya ko. Mhm. Saved din yan. Pero, kuwanto. Mandaraya. Dinaya niya si Esau. Di ba? Sa pagkapanganay. Pero, Wise. pero ang blessing sa kanya napunta. Yes. Kasi may kasalanan si Esau. Mhm. Pinagbili niya ang kanya pagkapanganay sa pagkain. Di ba sabi niya, bigyan mo lang ako ng pagkain, ikaw na ang panganay ako. Alam mo na, naririnig din ni Lord yun eh. So sa kanya napunta ang blessing. Pero pinagpala din naman si Esau. Hindi kasi, pero si Jacob ang grabe, ang blessing sa kanya. Anak niya si Jacob, si Judah. Mhm. Bakit di ba 12 anak ni Jacob? Mhm. 12 tribes. Si Judah ang pinili na ilagay diyan. Kasi si Ruben nagkamali din yun. Si Judah po. Di ba? Ito yan, papakita ko. Ang anak ni family nahin ni, sino ba yun? Ni Jacob. Ito po ang anak ni Jacob. Si Jacob na tinawag na Israel. Si Ruben, anak ni Leah. Mhm. Kasi dapat si Rachel talaga ang kausap niya eh. Mhm. Sila, kaso ugali pala noon. Ugali noon na ang panganay dapat mag-asawa. Kaya dahil si Jacob, dinaya niya si Esau, dinaya din siya ni Laban. Kaya ang una niya, si Leah may anak, 4. Ruben, Simeon, David, Judah. No? At tapos, sabi ni Rachel, yung alipin niya, Bila, sige, magpasiping ka. Mhm. Anak si Dan, Dali, 2. Pero, kasi pag alipin ka kasi, Rachel yun. Kasi noong panahon, pag alipin ka, ang bunga niyan, iyo yan, kanya yan. Okay, so, nang makita ni Leah, abay, si Silpa naman nakatulong niya, yung alipin niya, slave, sipingan mo, slave. Ang anak si Gad at Aser, Leah. Pagkatapos, nainggit pa rin si Leah. Nag-anak pa siya, si Isakar at Zabulon. Mhm. No? At si Rachel, ito nang si Jose, si Rachel at si Benjamin. So, ipinakikita rito, kung ilalagay kasi rito si Ruben, dahil panganay, si Ruben, di ba nilagay si Judah? Mhm. Kung inilagay si Ruben, masisira ang Kristo. Mhm. Kasi ang pangako ng Diyos Ama, magmumula ang mga hari kay Judah. Mhm. Di ba? Yun ang pangako ng Diyos. Kay Judah magmumula. Okay. So, hindi pwedeng ilagay si Ruben o kung sino pa man sa 12 tribes. Siya talaga. Kasi, genealogy, lahi ni Jesus. Okay. So, si Judah, anak niya, si Perez. Si Perez, anak niya si Hezron. Lahat ito, saved na. At nagmula ang hari, no? Di ba sa King David? Dito nagsimula. Pero, mayroong nauna kay King David, si King Saul. Si King Saul po, lahi ni Benjamin. Nakita nyo. Kaya lang naman kinuha ng Diyos si King Saul dahil itong mga tao makukulit. Itong mga tao makukulit. Kailangan na po namin ng hari. Naiinggit kami sa palibot. Marami ng kaharian. Pero ang Israel wala pa rin. Kaya ibinigay niya si King Saul. Pero wala doon yung pangako na kay Judah magmumula. Yung kanina, pinakita ko sa iyo. Si Benjamin yan, si King Saul. Kahit ni Benjamin. Okay, so ito, nangyari ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos, nangyari. Si Judah, pang-4, si King David. Anak ni King David, si Solomon, hari din. Anak ni Solomon, Rehoboam. Biladya, hanggang lahat yan, Hezekiah. Okay, so, ang gusto kong ipakita rito, lahat ito po, saved. Maging yung 12 anak ni Jacob. Lahat po yung saved. Kasi pag hindi sila saved, magiging sinungaling ang Diyos doon sa binasa ko sa iyo sa
Romans chapter 11 verse 26, all Israelites, kasi Israelita si Jesus, all Israelites are saved. Mhm. So, sa kayong pakyaw na kasi si Abraham may pangako. Siya lang ang may pangako. Kaya buong pamilya ni Abraham, si hanggang kaapu-apuhan. Say, yun po ang aking tinuturo dito. At ang maganda, ang privilege na mababasa po natin sa Galatia chapter 3 verse 29. Kasali na tayo. Ang sabi po sa Galatia chapter 3 verse 29, ang sabi po, Mhm. kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap mo rin. Matatanggap natin. Dahil kay Kristo, di ba? Sabi ni Pablo na naman, na may turo, kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. So, ang anak ko, hindi na ako mag-aalala. Save na. Ang apo ko, hindi na ako mag-aalala. Kasi pareho kami ng pribileho ni Abraham. Salvation kay Abraham, there is a privilege. Siya lang ang napangakuan. Kaya iyan po ang itinuturo ko rito na hindi matanggap ni Diyo. Pero biblical po lahat yan. Hindi ba binabasa ko sa iyo? Mamaya, yan, mababasa mo nga. Basahin mo ang Galatia 3:29. At hindi lang yan. Romans chapter 11, verse 25. Ang sabi ko, kayong mga Israelita, huwag naman kayong magtampo, magsilos, kasi malaki na ang hirap nila. Mhm. At sinabi doon, itong mga hintil, may takdang bilang lang akong iuugpong. Dahil ang Israelita itinulad sa isang punong tunay na olibo. Mababasa Romans 11:25. Sila ang tunay na olibo. Okay, kung sila ang tunay na olibo, itong mga Israelita, sinadya ng Diyos na maging makasalanan. Mababasa sa Romans din, chapter 11. Kung babasahin mo the whole chapter 11, sinadya ng Diyos na pinatigas ang ulo nitong mga Israelita upang sila ay putulin sa sanga. Nakuha ko ba ninyo? Mhm. Pag naputol na yan sa sanga, yung takdang bilang ng Gentile kasama ka at ako, iuugpong. Practic. Mababasa mo yan, iuugpong. At kung tayo ay naiugpong na, sila pa kaya tunay na Israelita na aking pinangakuan. Kaya hindi pwedeng hindi ko sila ibalik. At saka, ibabalik ko sila para maranasan din nila ang habag. Katulad natin, ang hintil, ikaw at ako, naligtas tayo sa habag. Mhm. By grace. Through faith in Christ. Nakukuha po. Okay. So, ganun yun. Kaya, saan ba po? So, kung naiugpong na kayo, Gentiles, naiugpong na, ang ugat, ang dugo ng puno, ay tunay na olibo. Dati tayong Gentiles, ang tawag niya, ligaw na olibo. Why? Mhm. Pag naiugpong ka na, sabi sa Bible na yan, sa Romans chapter 11, ang dugong nananalaytay sa atin dahil naiugpong na tayo, tunay na olibo na. Kaya tayo talaga ay dugong Israelita. Royal talaga. Dugo ni Kristo. Royal. So, iyan po ang itinuturo ko rito. Kaya hanggat maaga, sinasabi ko sa iyo, diba sabi ko sa iyo, huwag ka muna magsalita, pag-aralan mong mabuti. Kung mali ang mga sinasabi ko, turuan mo ako. Mas nauna ka sa akin. 60 years ka na. Kaya lang sinasabi ko sa iyo, wisdom. May kanya-kanya tayong wisdom. No? Okay. So, ipinakikita ko sa iyo, kasi kanila kasi nabanggit mo hindi naman tayo Hudyo. Hudyo tayo. Dahil kay Abraham. Oh, ngayon, Dahil kay Kristo pala, sorry. Yan. Kay Kristo. Maging lahi tayo ni Abraham. Sabi nga, co-heirs siya. Hmm. Kaya ni Jesus, kasama na tayo rin. Yan. Okay, so, huwag ka nang mag-alala sa anak mo. Huwag ka nang mag-alala sa apo mo. Dahil magiging kasunod tayo, kita mo. Actually, ito, si Jesus, 42 yan.
42, ika-42 yan. Mm. Hindi ko na ilagay si Maria kasi isip na ako ng isip, sino bang ilalagay ko rito para maging 42? Huli ko na nalaman si Maria. Kasi anak siya ni Maria. Eh. Mm. Hindi naman siya anak ni Joseph eh. Virgin si Mary, di ba? Virgin, hindi siya anak ni Joseph. Mm. Bagamat magkasawa tong dalawa. Mhm. Dahil pag hindi siya pinakasalan, papatayin si Maria. Kasi bawal noon manganak ng walang asawa. Di ba? Oh, idinugtong ko Mm. para lahat ng nakay Kristo na Gentiles magiging Hudyo. Israelita. Magiging lahi tayo. Ayaw ka ba na ang anak mo hanggang kabuha-buhan at ikaw ay pagpapalapit at ang mga anak mo iblis. Nangyari ito. Pinagpala silang lahat. Magiging sinungaling ang Diyos. At pag ito na impyerno, maging si Judas. Si Judas sa langit po. Bakit? Si Judas, lahi ni Benjamin. Si Pablo, lahi ni Benjamin. Pag na-impyerno sila, isa lang ma-impyerno sa kanila, magiging sinungaling ang Diyos. Never na nagsisinungaling ang Diyos. At ang Diyos, pag nangako, tumutupad. Hindi siya nagkakamali. God is a promise keeper. At hindi nagkakamali. Kaya, mapalad tayo. Mapalad ka, mapalad ako. Nakaugpong tayo rito sa genealogy ni Jesus. Nakaugpong tayo. Okay. So, puputulin ko muna dyan. Okay lang ba sa'yo? Marami pa akong sasabihin kasi. Sige. Bako, no problem. Sige. At ito, ibibigay ko lahat sa'yo yan. Okay. Yung mga example ko. Mm. Okay. Para malaman mo mga tinuturo ko. All believers in Christ are Israelite. Galatians 3:29, Romans 11:25, at marami pa. Salvation with privilege. Ito na po yung sinasabi ko. Salvation. Simula si Abraham, naging pakyaw, pamilya na ang naliligtas. Diyan ka magugulat. Ha? Baka sabihin mo, halit ka pastor, pero huwag ka muna magsabi. Ha? Pakinggan mo muna. Ha? Pakyaw. Una, babasahin ko sa iyo yung ito example si Abraham, no? Sa 1 Corinthians 7:13 and 14, no, ang sabi po diyan, kasi bihira talaga ang pastor na nagtuturo niya kasi debatable, pagdidebatehan. Pero ako hindi ako nakikipagdebate. Yan ang stand ko, yan ang paniwala ko. Biblical. Babasahin ko po sa inyo. 7:13-14. Kung kabisado po ninyo, sabihin nyo. Pero ako babasahin ko para sigurado. No, napaka-delikado nito. Ang may turo po si Pablo. Si Apostol Pablo. Na si Pablo, ang ginaya niya si Abraham. Kasi yun ang may privilege. Yun ang ginagaya niya. Babasa po natin, ano ba yung sinabi ko? Corinto, 1 Corinthians chapter 7, 13-14. Malinaw pa mata mo? Pakibasa. Lakasan mo lang po. 13-14. KGV to. King And the James. woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Sa Tagalog, at ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niya makipamahay, hindi pamuhay, pamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. 14. Wala. 14. Wala. Ayan, 14. 14. Sabi nito, 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife. And the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay naging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa.
At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Vice versa. Sa ibang paray, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan. Nagiging marumi. Mga banal. Mga banal na Kaya rin. ito lang. But the unbelief in the part. Yun, para Okay. yun. Tingnan mo. Ayan. Di ba? Then 1 Corinthians 7, o nga. 13:14. Oh, Kasi papaliwanag ko 13. sa iyo. Kasi ganito ang sinabi niya nga. No. Kapag ang sumasampalataya, ako halimbawa asawa kita sumasampalataya ako, ikaw hindi. At gusto mong tayo pa rin ang mag-asawa, no? Huwag ko daw hiwalayan. Kasi dahil sa akin, pag-iiro, dahil sa akin, ikaw ay pinaging banal. Dahil sa akin, naging banal ka. Kasi ang example ko dyan ganito. Di ba tayo mag-asawa? Palingay na kailangan lalaki kayo. Yung babae, asawa ko, hindi siya nananampalataya. Ako nananampalataya. Di ba kami dalawa ay pinag-isa na? Dahil sa'yo. Hindi, huwag mo na doon sa pagkabanal. Hindi. Di ba pag ikinasal, pinag-isa na? Pag ikinakasal, di ba? Ikinasal. Hindi na kami dalawa. Iisa na lang kami. Nakuha mo. Ngayon, kung ang asawa ko dahil hindi naniniwala, may impyerno siya, di ba? Yan ang karamihan ng alam eh. Ang alam kasi, individual ang salvation. Yung nakita ko sa iyo, ang individual, simula kay Adan hanggang kay Tera. Pagdating kay Abraham, naputol ang individual. Pakyaw. Kaya ang pakyaw, kaya pag ito, di ba, pinag-isa kami. Hindi ko yung paniniwalaan dahil marami nagtuturo. Hindi yan safe kasi hindi na nanampalataya. Hindi, ito na. Namatay kami pareho. Di, sa impyerno siya. Sa langit ako. Hiwalay. Nakakatawa. Kalahati na lang ako sa langit, kalahati din siya sa impyerno. Pinag-isa na kami. Di ba ang sagwa? At saka hindi lang yan, di ba sinabi yung kasi kung hindi papaging banalin ang asawa mo, pati anak niyo marumi. Binasa mo. Kaya sila ay banal din. Kaya dahil kay Abraham, naging pakyaw. Yan ang tinitingnan ni Pablo. Yung privilege ni Abraham. Privilege yun. So, hindi ako ang may sabi. Si Pablo. Kaya sinasabi ko rito, huwag niyo akong debatiin. Si Pablo, gisingin niyo, matutulog. Saan kausapin, ba't niya sinulat yan? At bakit yan sinulat ni Pablo? Nakita niya si Abraham. All Israelites are saved. Mamaliin mo ba yan? Yun ay wisdom ko pala. Okay. So, ipinakita ko na simula kay Abraham, ang salvation may privilege. Salvation with privilege. Pakyaw. No? Si example si Abraham. Ito pa. Luke 19:9. Alam mo ba yan? Luke 19. Si Zacchaeus. Si Zacchaeus, ang sabi ng Diyos, nanampalataya si Zacchaeus. Kaya ang sabi niya, sa bahay na ito ni Zacchaeus, dahil siya ay lahi din ni Abraham, lahat ng kanyang sambahay maliligtas. Sinabi ba na si Zacchaeus lang? Okay. Huwag na natin basahin. Alam mo yan eh. Ano sinabi nga? Sinabi na. Household. Dito sa tahanang ito, laligtas din silang lahat. Ito pa. Acts 11:14. Si Cornelio. Si Cornelius. Si Cornelio, di ba? Romano yun, Roma. Hindi yun Israelita, ha? Okay. Hindi. Dahil ayaw nga puntahan ni Peter eh. Si Peter, di ba? Pero doon nakita ni Peter na ang Diyos ay walang itinatanggi. Kasi ang alam nila, sila lang talaga ang maliligtas. Bagamat totoo. Israelita lang maliligtas kasi tayo Israelita rin eh. Tama. Nasa atin lang. Nagulat sila. Nagulat si Peter. Ay, Ito ba yung Romano? wala palang itinatangi. Yes. Kaya si Cornelio at ang kanyang buong sambahayan naligtas. Pero si Cornelio lang nanampalataya. So, Okay, ito na naman. Acts 16:31. Alam mo yan? Yung sundalo na gusto na magpakamatay na makita niya nakatakas na yung mga nagamilang apostoles. Sabi, huwag ka magpakamatay. Nagtanong yung jail guard,
paano ba maligtas? Yeah. Sabi niya, si Pablo yata, o si sila dalawa. Mananampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka. Pati ang iyong sambahayan. Nakukuha mo po yan. So, mayroon akong precedence na ipinakikita dahil si Pablo nga, pag nananampalataya ang isa, kasama ng asawa, hanggang kakukuhan. So, nakukuha, no? Pero, huwag ka man nang maniwala, basahin mo rin, reviewin mo rin. Pagkatapos, dito kasi, pastor, 3 lang tinuturo ko. Ahaba ang buhay mo. Ayun no, sorry. Number 1, salvation. Yan po ang tinuturo ko. Dahil napakahalaga na maligtas tayo. Dahil, anong malay mo, bukas, bawian ka na ng buhay. Kung hindi ka, di ba sabi sa 2 Corinthians 6:2, ito na ang araw ng pagliligtas. Huwag ka na magpatugtog-tugtog pa. Kaya kami sa mga karamihan dito bangunan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Ito na ang araw. No? Kaya, una, salvation. Pangalawa, hahaba ang buhay. Yung Genesis 6:3. At marami pa. Pati sa Deuteronomy, malabasa ko yan. Binabasa ko yan. Pangatlong itinuturo, pagpapalain ka. Yung blameless ka. Di ba Jeremiah 29:11? 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, di ba? Yung sinabi mo, Ayan o. 6:33. Yan na yan. Oh, yung sinabi mo. Saka itong Ephesians 6:2-3. Di ba? Ano ang sabi dyan sa 6:2-3? Honor your father, honor your mother. Pagpapalain ka rin, hahaba din ang buhay mo. Di ba? Pag inonor mo, hahaba. Matthew 6:33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Magiging sinungaling yan pag hindi ka Yan, Sir Pastor. Ito. Hmm. Bago ang lahat, ito nag-umpisa eh. Ito. Tama po yan. Okay, so, Kaya di ba sang-ayon ako sa iyo, itinuro mo yan. Good. Yan ang wisdom. Kasi ang ibang paliwanag doon, ang kaharian, yung talagang kaharian, hindi yung tama yung sinabi mong gospel. Ang mahalaga. Okay, sige, tuloy-tuloy lang po ako. sige. For our church collection, ito pa. Dito po, ang collection. Dito na yan sa ano. Oo, dito sa atin. Mayroon po ako 3 batas na. Hindi po ako katulad ng Iglesia ni Cristo na maraming batas. Bawal manigarilyo, bawal mag-inom, bawal kumain ng dinuguan. So, ang daming bawal. Oh. Dito sa church natin, 3 lamang po ang pinagbabawal ko. Bawal mamatay nang wala sa oras na gusto mo. To encourage. Kasi di ba, maraming hindi umaabot sa gusto mong edad. Halimbawa, example, ikaw, ano ang gusto mong edad? 101, payag ka ba? Sige, 101. Bakit hindi mo aabutin yan? Bunga ng kasalanan. Di ba? Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan. So, kapag namatay ka ng wala pang 101, tulad ko, nagmatay ako ng 101, bunga ng kasalanan. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinunod ang utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Simply, Mark chapter 12, verse 34. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, love your neighbor as yourself. Yun lang. There is no commandment greater than this. Wala nang ibang utos na hihigit pa dyan. So, karamihan ng tao, hindi minahal ang sarili. Di ba utos? Bigyan kita ng example. Utos, mahal ko ang silon. Mahal ko siya. Pinangangaral ko ang kaligtasan. Kapwa, hindi ko sila kaano-ano. Kayong lahat yan, hindi ko kaano na, tinuturuan ko na masig. Mahal ko ang kapwa. Ang nakakalimutan kong mahal, yung sarili ko. Inaabuso ko lahat ng bawal na pagkain, kinakain ko. Hindi ko aabutin. Nakukuha mo? Kasi hindi ko sinunod yung utos ng Diyos na ibigin ko ang aking sarili. Ingatan, maalin. Huwag kang lapang ng alak. Huwag kang, di ba, maraming 50 years old na patay na. Dahil kaiinom, kalalasing. Ano mo?
Mapalad tayo. Ikaw, lalo na ikaw, mapalad ka. 76 ka na. Hahaba pa yan hanggang 101. O, at siguro, mahal mo ang magulang mo. Bakit? Di ba? Pag minahal mo ang magulang mo, mahaba ang buhay mo. Sinabi sa Exodus chapter 3, saka Ephesians chapter 6, verse 2. Haba. Kaya pag namatay ka, hindi mo mahal ang magulang mo. Nakuha mo ba ang point of view ko? Kaya ini-encourage ko sila. Mahalin mo ang sarili mo. At may diabetes na kayo, inom pa kayo ng soft drink. Sigarilyo. Pagkatapos kain pa ng kain ng kanin. Pag may diabetes. Oo. Kaya namamatay ka na. Dahil hindi mo sinunod ang utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong sarili. Ang mga point of view. Okay. Nasa na. For church collection. We only collect love offering dito po. Wala nang iba. Tithes. Kung gusto mag-tithes, go. Bigyan mo. Kaya lang, hindi ma-account sa tithes. Love offering pa rin. Ma-account. Bakit? Napag-aralan ko ng unang gusto yan. Ang utos, si Lenin, alam niya, yung pinagalinan niya. Mayroon silang love offering, mayroon silang tithes, mayroon silang pledge. Mangako sila na magbibigay, mayroon silang para sa mission, mayroon silang para sa pastor. Koleksyon. Sige, di ang daming koleksyon. Naranasan ko kasi yan, pastor, nung nandun ako sa Siniluan, Laguna. Bago ako destino, hindi pa ako kilalang pastor. Kumain ako sa restaurant, Siniluan, Laguna. Gimilik ko ba? Gimilik. Okay. Ang laki ng church doon eh. Okay. Ang laki doon. Okay. So, nung kumain ako sa restaurant, may nadidinig, uy, maganda dyan, may bagong pastor. Hindi niya alam na ako yun, naririnig ko. Ang sabi naman nung kausap, ayaw ko dyan. Yung church na yan, puro pera-pera lang. Ay, totoo naman eh, kasabi, ang daming hinihingi dyan eh. Katulad nung sinasabi ko, may tithes na, may love offering na, may plates pa, may para sa... Klase? Hindi, yung tao, nakita ko kagad ang difference. Pag ako binigyan ni Lord, hindi ako hihingi ng ganyang karami. Only love offering. Mayroon akong pangalawang hinihingi. Itong help build the church. Yan lang. Yan ba kasi Pag diyan ka nagulog, para sa building. Not in building. Oh? Iwala yan. Hindi pwedeng i-withdraw yan. Hindi pwedeng gastusin yan. At ang pera po natin sa ngayon, 105,000. Hindi pwedeng itami. Saan yan? Dito yan? Dito na, mayroon na. 10 buwan pa lang. Okay. Kung naumpis, actually, sa umpisa, mayroon na, 20% talaga ang nilagay ko. Kaya ang utang ng tao sa Build the Church, 87,000. Nung nag-meeting kami huling last meeting, magbabayad ang tahanan 1,000 every month hanggang mabayaran ang 87,000. Okay. Kinumpute ko, mga 6 years bayad na. Eh, malaki na ang pera natin sa church. Kasi hindi pwede mo nag-church. Saan ka nakakita? Pag umpisa namin, plano na kami, nag-planning and budgeting kami, humingi ka agad ako ng 30 million kilo para sa building in land. 30 million. Bakit ko hiningi yun? Then, sa Diyos, walang imposible. Siya nagmamayari ng lahat ng bahay. Gagawa siya ng paraan na ibigay ang 30 million para magkaroon tayo ng sariling church at hindi maibibinta kasi sa pangalan ng si Jesus ang daan. Hindi maibibinta. Maliban kung magkasundo ang board na ibenta, may kaaway ka, member, general membership meeting. Pag ayaw ng general na ibenta yan, hindi yan maibibinta. Ano, nakukuha mo ang point of view. So, ba't ako napunta dyan? For our church. Ito sabihin na tayo, Pastor. Saan? Saan? Diba? Oo, love offering. Okay. And ito lang ang hinihingi ko. Church collection, we only collect love offering. So, kung yung gusto mag-tithes, okay. Okay, tanggap. Hindi ko ayaw nga. Kasi, Pero hindi inuobliga. Yes, ayaw ko Tama. mag-obliga. Okay. Love nga ang palakad ko rito. Ang ibig. Because God is love. At ipinakikita yan sa John 3:16. Diba, mahal na mahal tayo ng Diyos eh. God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him
siya na first that have everlasting life. Everlasting faith. Ito mo. Kaya siguradong ating salvation eh. Hindi lang long life, everlasting. Ito totoo naman eh. Oh, yes. Sa ibang Bible kasi iba-iba ang mayroong eternal life, mayroong Ano everlasting. pa, everlasting eternal. Okay lang yun. Okay. Okay, so love offering lang. At saka ito pa ang isa kasi na napapansin ko. Halimbawa, may budget ako para sa church ng 5,000. Example lang naman. 1,000 naman, hindi tayo malaki. 1,000. Maraming lalapit dyan. Marami dyan pasdihat. Maraming, di ba? Yun, sige, pasdihat. O, paklans tayo ngayon. Magdala kayo ng mga kanya-kanyang ulam. Ipinag-inapuin ko yan. Bawal dito yan. Ayaw ko ng paklans. Ayaw ko ng pasdihat. I-social there, may kawang gawa ang church eh. May kawang gawa. Ang church ang gagastos. Ayaw kong hihingi sa iyo dahil mayaman ka. Hingi sa iyo ng hingi. Yung pobre, hindi naman hinihingi. Unfair. Hindi maganda. Kaya dito, love offering lang talaga ang kinakailangan for our church collection. Halimbawa, itutuloy ko yung example ko. Halimbawa, may budget akong 1,000. Lumapit ka. Sige, pasdihat. Ibigay ko yung 200. May 800 pa akong iuhulog sa love offering. May lumapit na naman sa akin. Mangako ka, please. Magbigay ka 300. Babawasan ko ng 300. Di 500 na lang ibibigay ko sa love offering. Ako kung ibig ko sabihin. Kaya ako, ayaw kong maraming hinihingi. Love offering lang. Love offering lang. Ito, offering. Itong First Peter, ito. Ito na yung maganda. Gusto mo ituloy ko pa? Okay pa sa'yo? Hindi ka nagmamadali? Ito kasi ang magpapatunay ang 1 Peter 3:18 and 20 saka 1 Peter 4:6 yung gospel. Yung gospel. Ganito po yan eh. Ang sabi po rito sa 1 Peter 4:6, no? Dalag nang mamatay si Kristo. Nang mamatay sa krus. Di ba? Ang sabi doon, nang mamatay siya, nabuksan ang mga libingan, sabi sa Matthew 27, nabiak ang mga libingan at ang kurtina sa church nabiak lahati. So anong ibig sabihin niya nahati? Na ang ibig sabihin, tayong mga makasalanan ay pwede nang pumunta sa pulpito. Dahil tayo ay nilinis na. Diba? Lahat ng believers malinis na. Okay, so ang gusto kong sabihin dito, ang gusto kong sabihin para patunayan sa iyo na itong mga Israelitang mga makasalanan, pati lahi ni Noe, dinalhan pa rin ng mabuting balita. 4:6, dinalhan ng good news. Si Kristo mismo ang bumaba sa bilangguan, sa ilalim ng lupa. Itong 3:18, 1 Peter 3:18. Ang sabi doon, si Yesu Kristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa iyo at dahil sa akin, dahil sa atin na naniniwala sa iyo, siya'y ibinilang na makasalanan. Para tayo nga ay matubos. Inaralan pa rin. So itong nandito, karamihan dyan, mababasa mo dyan sa 19, na maging lahi ni Noe. Matagal ko nang hinihintay, sabi ng Diyos, matagal ko nang hinihintay ang lahi ni Noe na maligtas din. Kasi, kaya si Kristo bumaba sa ilalim ng lupa dahil doon sa pangako ng Diyos na lahat ng lahi ng Israelita maliligtas. So kaya, ligtas talaga sila. Ganyan magmahal. Basahin po ninyo yan sa 1 Peter 3. Inaralan sila ng mabuting balita kahit inabot na sila ng kamatayan. Yan ang sabi sa 1 Peter 4:6. Kahit namatay na sila, bumaba pa rin si Kristo, dala-dala ang gospel, ang mabuting balita, para sila man ay maligtas. Kaya talagang full Israelite are saved. 9. Nasunod mo na ba ang, dito. Nasunod mo na ang kautusan, ikaw ay pinapapaging banal. Ang tanong ko po, kasi maraming pastor na nagtuturo, walang banal na tao. Kahit ako, walang banal. Pero ikaw at ako ay banal. Kaya lang, yung kabanalan mo,
kabanalan ko, hindi ako may gawa. Tayo ay pinapapagimba. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano ang sabi ko? Si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa iyo at sa akin, si Jesucristo ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay makapaging righteous. Pag-righteous ka po, banal ka. Kaya dito itinuturo ko. Dahil tayo ay Israelita, saved na tayo, banal pa tayo. Yung kabanalan mo, kabanalan ko, si Kristo ang gumawa. Nakuha mo? Okay. So, mabuting balita. Kahit inabot na sila, ang mag-asawa ay pinag-isa na. Kanina to, hindi na dalawa. Nasunod mo na ang kautusan. Ito. Ang kautusan, isa pa yan. Pareho yan ang kapanalan. Kaya, diba, nasunod, ikaw ba ay pinapapaging banal na? Sa kautusan, mababasa po natin sa John 7:19. John 7:19. Sabi ni Jesus sa mga Israelita. Diba? Matagal nang ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan. Subalit ni isa sa inyo, walang nakasunod. Totoo, diba? Kung babasahin, ayaw ko na kasi basahin pero memoryado ko naman. Walang nakasunod. Walang nakasunod. Kung sa Katoliko, impyerno ka. Kasi salvation sa Katoliko, sundin mo ang kautusan para maligtas ka. Yung 10 utos, sundin mo para. Wala naman nakasunod eh. Dahil sabi mismo ni Kristo, matagal nang ibinigay sa inyo kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo, walang nakasunod. Okay, di ba maraming nagtuturo na maliligtas ka lang kung nasunod mo ang kautusan? Hindi, kasi wala nga nakasunod. Di ba? Kahit ikaw, memoryado mo ba? Memoryado mo ba yung 10 utos? Oo nga, pero wala. Wala. Magsinungaling ka lang. Idiot ka na. Pero ang itinuturo ko po ito, nasunod na natin ang kautusan. Dahil kay? Si Kristo na naman ang gumawa. Yung kabanalan mo at ang pagsunod mo sa kautusan, siya rin ang may gawa. Di ba sabi niya sa Matthew chapter 5, no? Verse 17 and 18. Nandiyan ba? 5:17 and 18. Ano sabi niya dyan? Hindi ako bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking tuparin. At kapag ito, ang sabi niya sa 18, ultimong liit ang litra o tuldok man o kuhit ay napakahalaga hanggat hindi ko nagaganap ang lahat ang kautusan. Di ba nung mamatay siya, naganap na? Siya lang, si Kristo lang ang nakasunod sa kautusan. Kasi He is perfect. Ngayon na naman, dahil we are believers, tayo ay nanampalataya sa Kanya, ang privilege na yun, nasunod mo na ang kautusan. True love. Sa pag-ibig, kaya nga ako dito love lang. Kasi mababasa natin sa Romans chapter 13 verse 10. Ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig. Pag may pag-ibig ka pa lang, nasunod mo na ang kautusan. Kaya nga sa fruit of the Spirit, Galatia chapter 3 verse 20 to 23, ang sabi doon, yung siyam na nag-manifest ng fruit, ang bunga ng Espiritu ay number 1, pag-ibig. Kagalang. So, nasa pag-ibig talaga. Galatia chapter 5 verse 14, kapag nauuwi na lamang sa isang pangungusap, ang buong kautusan, pag-ibig din. Kaya kung makukuha mo, kaya ako dito sabi ko, mahal ko kahit makasalanan. Pinapapasok ko, mas gusto ko yung mga kasalanan. Kasi si Kristo mismo, sabi niya sa Mark chapter 2, verse 17, sabi niya, ang hospital hindi na kailangan ng walang sakit. Dapat kaya itong church, mga sakit. Dito, hindi, bumaba ako rito sa lupa para sa mga makasalanan, hindi para sa banal. Sinabi niya. Ayaw. Kasi yun ang purpose eh. Bakit siya namatay sa cross? Yun ang purpose. Dahil kung hindi siya mamamatay sa cross, hindi tayo kasama. Israelita lang. Kung hindi nagkatawan ng tao ang Diyos Ama, hindi tayo kasama. Wala yung mga Gentile, Wala. Hindi, Israelita lang. Tama. Diba? So, ganun ang kabuti. Ganun ang kabuti ang Diyos. Okay, tama. Kung hindi yan nakarecord, lahat makakalimutan mo yung sinabi ko. Kaya, pasalamat tayo may record. Basahin ko rin. Kung mayroon akong mali, pero biblical ko lahat. Ang sinasabi ko, nasunod mo na ang kautusan,
Nasunod natin ang kautusan dahil kay Kristo. Tayo ay banal dahil kay Kristo. Tayo, walang perfecto, di ba? Pero ngayon, perfecto tayo dahil kay Kristo. Dahil pag hindi ka perfecto, gatuldok man ang kasalanan mo, hindi ka makapasok sa karya ng Diyos. Di ba? Bad paper, puti. Pasok yan. Tuldokan mo, hindi ka na makakapasok. Hindi kaliit-liit ang kasalanan. Kasi nililis na tayo. Yan ang kagandahan sa atin. Kaya tatanungin ko, Pastor, di, kahit pala makagawa ng kasalanan, save pa rin. Sabi ko, oo, papaluin ka sa kasalanan mo, bubugbugin ka. Kasi babasa sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 7. Huwag ka naman magtampo kung pinapalo kita, sabi ni Lord. Ang ibig sabihin niya, kaya kita pinapalo, dahil mahal kita. Dahil mag-isip-isip ka, pag hindi kita pinalo, ang ibig sabihin niya, hindi kita anak. Hebrew. So, gumawa ka ng kasalanan, bugbog, sarado ka. At alam mo ba ang kasalanan masakit na parusa? Yung wala ka ng joy. Diba? Fruit of the Spirit yan. Pag wala ka ng joy, wala ka na rin wala ka ng joy, wala ka na rin peace of mind. Pag wala ka ng peace of mind, yun ang nawawala eh. Wala ka na rin pag-ibig. Kasi bunga ng kasalanan ginagawa mo. Yun ang nawawala, hindi ang salvation. Ang salvation with assurance. Okay. So, ito na sinabi ko sa inyo, si Jesus Christ. Yung banal, 1 Corinthians 3:16 and 17. Di ba ang sabi dyan sa 1 Corinthians? We are a temple of God. Diba? We are sacred, sabi sa 17. We are holy, sacred. Dahil hindi papasok ang Diyos pag hindi ka holy. Kasi pinapapag-banal ka na nga ni Jesus. So, holy na talaga tayo. Hindi papasok si Kristo sa puso natin. 1 Corinthians 3:16. At sabi niya doon, warning niya, sino man magwasak ng templo ko, wawasakin ko rin. Kaya maraming namamatay ng maaga. Sinisira ba naman ng inom? Sinisira ng sigarilyo? Sinisira ng mga bawal na pagkain? Diba? Mamawasak ka talaga. Diba? 1 Corinthians chapter 3, we are a temple of God. At alam mo yan. At ito, diba, sabi ko sa iyo, 3 lang ang tinuturo ko. Salvation, haba ang buhay mo, pagpapalain ka. Ayawan mo ba yan? Kaya maraming baguhan dito. Yan ang sinasabi ko. Ayaw nyo ba? Kapag namatay ka, gusto nyo ba sa impyerno? Salvation. 3 lang po ang tinuturo. Pero ikaw, kung ano man ang wisdom mo, ituro mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasawayan o ano. Basta bibigyan. Ngayon, kung mayroon akong nakitang mali, tayong dalawa lang mag-usap. Babasahin ko sa iyo mali po yata yung masabi mo. Dahil ito, halimbawa, anong tulad nung kanina sabi mo, hindi naman tayo hutyo. Pero ngayon, hutyo na tayo, ha? Dahil, paano yung privilege? Ano kasi niya, hindi ka tayo gentle, pero dahil kay Kristo yun. Oo, dahil kay Kristo, hutyo na tayo. Diba, yun ang pinag-aaralan natin. At dito, 4 lang po ang itinuturo ko. At kanina 3. Ito, number 10, mag-aralan. Ang ibig sabihin ng mag-aralan, yan Bible study. Hindi lang ako ang turo ng Bible. Kita mo naman, 2 Bible study na ako, hindi ako nagturo. Ikaw una dito. Pagdating doon sa misis, di ba? Dahil gusto ko mag-aralan. Kasi may natututunan din ako sa inyo. May matututunan din kayo sa akin. At kita mo, tinuturoan ko na makatapos kumanta. Ipinapaliwanag ang kinanta nila. Nanukuha nyo. Si Ana, nakapag-sermon na dito yan. Tinuturoan ko. Kaya lang kijip sa kayong sila. Ayaw nilang pagsalitain dahil makasalanan. Judgment. Hindi ako ganun. Okay. So, mag-aralan, magpalakasan. Anong ibig sabihin ng magpalakasan? Yung, halimbawa, may problema ka na haralan kita, ilalakas ka. Magpalakasan. Pangatlo, nagkakaisa ng mag-aralan, magpalakasan tungo sa paglagong espiritual. Kaya kailangan talaga maging matured Christian tayo. Tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa ng paniniwala. Kasi tulad natin, 2 tayo. Halimbawa, bigay kita example. Sasabihin ko, ay wala nang propeta ngayon. Tapos nagsermon ka dyan. Hindi, may propeta pa ngayon. Contradict.
malilito ang malilito ang mga member, kaya dapat magkakaisa tayo. Tanong ko ngayon sa iyo, may propeta ba ba ngayon? Sabi, ewan ko lang, alam ko sabi, Jesus Christ, last prophet. Amen! Parehong tayo. Kasi si Kibuloy. Di ba marami Wala. nagsusulputan ngayon? Meron, false prophet. False prophet. Ayan. Mayroon false. Malinaw doon. Last prophet si Jesus. Ako basa sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. O, di ba? At sabi doon ng ama, sabi niya, "Oy, Abraham, maglalagay ako na sa lahi mo na Israelita na gagawin kong propeta na katulad ko." Ibig sabihin, si Jesus talaga. Anak na mismo. Ay, Diyos. Wala, kasi wala nang magawa, mga propeta, sumablay. Oo, di ba? Ikaw na. Eddie Villanueva, sumablay. Sabi niya, ikaw na ang mananalo. Si Pacquiao, propeta, babae din. O yung propeta, sabi na, yung Indian, na magkakaroon ng karamdaman galing sa Pangasinan at buong mundo mahahawa. Ay, kung pala, COVID pala ang... made in China, oh. Sana kung COVID na sabi niya, maniniwala ako, galing daw sa Pangasinan. Di ba yung Indian? Kaya, Ay, nako. tama ka po, wala nang propeta. Kasi, pag may propeta pa ngayon, bukas pa rin ang Bible. Idadagdag sila. Hindi, sapat na eh. Sabi ni John eh, sapat na ang Bible. Dito sa kawit, may propeta, apelido. Okay, totoo yan. Tama, okay. So, nagkakaisa tayo, ha? Okay, okay. So, wala na rin apostol. Tapos na yung apostol, di ba? Wala nang propeta, wala nang apostol. Maliban kung apostol ang pangalan mo. Okay. Apelido. Okay. Okay, so nagkakain. Meron pa. Pagkatapos may nagsasabi pa, "Ay, minulto ako kahapon ng tatay ko. Ay, minulto ako." Hindi na po ako naniniwala kasi mababasa sa Job 7:9. Kapag, 7:9. Kapag namatay ng isang tao, hindi na siya makakabalik. Hindi niya na alam kung paano makabalik sa bahay. Mismo. Yan Mismo. ako. Hoy, kung sabi, yun na, natadaya lang. Pag ikaw patay lang muna yun. Ay, natutulog lang. Pag Kristiyano, tayo natutulog Oo, lang. sabi niya, sleep. Yung term ni Pablo. Mm. Andun yun. Wala tayong pakialam yun. Pabalik. Kaya nga, hindi na. Kaya, Sabi ko, pag totoo ang Kristiyano, hindi ko maniniwala. hindi na maniniwala sa multo-multo. Oh, dati, pero wala. Mm. Okay. Okay, so hindi tinuturo ko Ayun. yan, Mhm. no, 'di ba? Na hindi na babalik ang patay, Job 7:9. Marami pa akong mababasa niyan. Ito na yung sinasabi ko sa iyo na tatlong itinuturo ko. Ang sabi ko na yan. Itong Kawikaan 6:16, ito, ang Diyos mayroong 7 bagay na galit na galit. Una, yung mayabang. Yung palalo. Right. Ito, sa mababasa sa Kawikaan, 6:16, 17. Ito, ang una sinungaling. Katulad ni Kuya Jeff, kayabang kasi. Pinarusahan siya. Kita mo, pati ang kanyang porcel na, wala na sa kanya. Ang nagbibinta bangko. Kita yun, dumaan ako kanina, kahapon, dumaan ako. Nakita ko yan. Sobra kasing yabang. At dito pinagyayabangan niya. Kaya ako, laylo lang. Dahil alam ko ito, diyan galit na galit sa mga sinungaling. Palalo. Palalo. Yan, number 1 eh. Yung palalo. Diba? Yung naughty eyes, palalo yan eh. Yung malikot ang mata. Okay. So, yan din ang sinasabi ko. Kaya iwasan niya. Dito, bawal ang mamatay nang wala sa gusto. Iyan na lang ang bawal ko dito, number 1. Yung pinagbabawal ko. Ibig sabihin, ini-encourage ko ka, labanan niyo. Kasi, tingnan mo, kaming lahat, no? Ang tatay ko, 66 namatay. Yung pangalawang panganay kong kapatid, 65. Yung pinakapanganay, 63. Yung sinundan yung lalaki, 44. Wala umabot ng 70, ako lang. Dahil natuto ko ang salita ng Diyos. Dahil ito nga, hahaba daw ang buhay natin. Kaya aabutin ko ang 101 dahil mamahalin ko lang daw ang sarili ko. Love your neighbor. Una, Diyos. Pangalawa, kapwa. Kasama ka, pantay. Kaya dalawa lang. Nahuwa mo.
Diyos ko, para, kasi, minsan may nung nakikita ko dito, parang namamatay. Yun ang hinaka. Yan ang sinisirmon ko. Mahal tayo ng Diyos. Hanggat ayaw mo pang mamatay, hindi ka mamamatay. Hanggat ayaw mo pa. Okay. Yan, bawal utangin at kaya ka lang. Yan. Ayan. Alam mo kung bakit? Yun ang Pasok sa investment. Oh. Ay, bawal din. Pinagbabawal ko kasi maraming investment na manluloko. Sayang yung milyones. Yung mga kasamahan ko. Nag-invest 2 million. Kuwang pala, scam. Tutubo daw ng doble. Wala. Nawala. Kaya ipagbabawal ko po yan. Bawal ang utang. Kaya anong sabi niyo? Ito. Bawal utangin ang pera. Sabi ko nga nung last Sunday lang, nag-sermon ako. Example ko. Halimbawa, umutang sa akin si Ate Lenny. Kinautang ko. Sasara ko ng church. Dahil in the long run, sarado tayo. Kasi tingnan mo bakit isasara ko ng church? Pag umutang yan si Lenny, yung katabi niya, uutang din yan. At yung katabi ng katabi niya, uutang din yan. Kasi may precedence na eh. At ang ugali ng tao, pag hindi na nakakabayad, hindi na magsisimba yan. O, kaya, agad isa pa lang ang pinautang ko, close na tayo. Tawanan sila. Kaya hindi talaga ako magpapautang. Kasi ayaw kong magsara. Ang church na ito, ipinagkatiwala sa akin ito ni Lord. Hindi ko, at alam ko palalaguin ito ni Lord. Hindi ko ito kayang palaguin. Kaya ko nga pinadala rito. Ni Lord. Palalaguin tayo. Diba? Ako ang nagtanim, sabi sa 1 Corinthians 3:5. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang higit na mahalaga ang nagpapatubo at nagpapalago. Eh kung wala tayong tinanim, wala sa patutubuin at palalago. Kaya kailangan tayo. Tayo, magtanim lang at magdilig. Yun lang ating gagawin dito. Wala tayong away. Diba? Wala na tayo sa kautusan. Nasabi ko na yan. Wala na tayo sa kautusan. Roma 6:14. Ano ba yung sinasabi dyan? Ayun na nga. Yung sinabi ko sa iyo kanina. Galatia 5:18. Kasi, ang sabi sa Roman chapter 6 verse 14, we are not under the law. We are under grace. Bagamat, masusunod pa rin natin ang kautusan because of love. Kaya nga, di ba may love tayo? Masunod natin. At si Kristo nga, ang gumawa para magiging credit. Ano kasi ko nilagay niyo, the two great commandments, yun na lang. Yun na lang. Pero wala, komplikado kasi yung 10. No, hindi komplikado. Wala, sino? Papasa. Miski yung bispo ko. Wala. Pag sinungaling ka lang. Kasi, siyang nagawa mo, ang isa hindi. Dapat ka pa rin ibitin sa kahoy. Sinumpa ka pa rin. Sabi mo, 8, siyang nagawa mo yung isa hindi. Tapos ka na. Sinumpa ka pa rin. Diba? Kaya, sabi ni Jesus, kaya nga, yun, tama yun. Kaya, we are under grace. Okay. 10 verses. Yan. Nandyan po yan. Okay. 10 verses to memorize. Alam mo, dito, para magkaisa tayo, ito lang ang pag-aralan. Hebreo 12:2. Number 9 yan sa 10. Ang sabi po sa Hebreo 12:2, fixing your eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. Dapat dito, yan din ang tinuturo ko sa mga libro. Dahil dalawa na kami, magiging tatlo tayo. Huwag niyong titingnan ay Pastor San Miguel magaling, huwag niyong titingnan na si Pastor Benji magaling, huwag niyong titingnan si Pastor. Walang magaling sa amin, only Jesus. Siya lang ang magaling. Tayo, sa mata ng Diyos, pantay. Walang magaling na pastor. Kaya huwag tayong pastor-centered. Ibig sabihin, itong Hebreo 12:2, Christ-centered lang tayo lang. Hindi tayo church-centered. Kasi sasabihin ng iba, hindi aircon, doon ako aircon sa CCA. Hindi, church-centered yun. At pag dito, pag tumitingin kayo sa tao, hindi tayo magkakaisa. Bakit? Galit ako kay Lenny, sinisingil ako, may utang ako dyan eh. Kasi nakatingin ka sa member. Ang tawag ko doon, member-centered. Kaya huwag tayong pastor-centered, huwag tayong church-centered, huwag tayong member-centered. Ano ang dapat? Christ-centered. Lagyan mo ng bukadura yan. Parang pag nandito ka.
Parang kabayo. Parang kabayo, may bukadura. Kung saan nakatitig, doon lang takinig. Kaya kung kay Kristo lang tayo nakatingin, Ano problema? sa sampo po yan, nandiyan yan sa bulletin board. No? Halimbawa, ano ba yun? Ang una ko po sa kuwan. Nasa bulletin board yan. Ang una ko, pinakikita na John 3:16. Alam mo na yan. Isa lang yan. Pangalawa, yung 1:12. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kailangan talaga maging anak tayo. Di-discuss ko na yan. Oo. Pangatlo, ano ang sinasabi ko dyan? Yung Mark chapter 12:30-31. Yung dalawang utos lang. Mali mo, di apat na. Panglima, yung Matthew 28. 18, 19, 20. Tatlo yun. Di, ilan na yan? 7 na. Tatlo yun eh. Di ba? Yung binigay na sa akin ng kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Kaya tumayo kayo, gawin yung halagat ko ang lahat ng bansa. Pagkatapos, bautismohan niya sila sa pangalan ng Ama ng Anak. At pang 20, no? Ang sabi doon, utos to na dapat ninyong gawin dahil hindi kita iiwan, may pamabayaan. Diba ang ganda ng pangako niya? So, ang number 8, ang itinuturo ko po, yung Acts 1:8. Ano yung sinasabi sa Acts 1:8? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan na po yung pang-8. Pang-9 ito. Para tayo rito magkaroon ng unity, si Jesus Christ centered lang. Pang-10. Joshua 1:8. Huwag mong paliligtaan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa iyong mga labi, dilidiliin mo ito araw at gabi. At higit sa lahat, application, ipamuhay mo at ikaw ay prosperous, magiging masagana at victorious. Kaya yun ang sinasabi ko. Kaya 10 lang yung pinapabasa ko, pero madadali sila sa Joshua 1:8. Ang sabi, basahin mo ang aklat na yan, bilibilihin mo ito. So magbabasa ka pa rin ang Bible. Nakuha mo? Huwag niyong kaliligtaan, basahin ang aklat na yan, bilibilihin mo ito araw at gabi. So, hindi ko kayo pinokontrol na huwag magbasa kasi nandoon yan sa 10. Nasa inyo na Nasa yun. ganyan yan. Okay, so ito po, ibalik ko rito sa inyo. So, pero pas dito sa'yo, ayun lang, alam mo, okay ka na dyan? Okay na. Ito yan. Okay. Pero sa susunod ka na magsagot kasi pag-aralan mo. Hindi. Ito, ibibigay ko sa iyo to. Yun yung pinag-usapan natin. Okay. Tama ko ito rito. Kasi tingnan mo, napakahalaga nito na alam mo na dito, individual ang salvation. Pagdating kay Abraham, at yung Pacquiao, because of privilege. Package deal. Package deal, tama ka dyan, sinasabi ko yan. At ito naman, yung genealogy ang magpapatunay na lahat yan saved. At ito naman, ang anak ni Jacob, 12. Si Benjamin, lahi ni Judas. Kaya saved si Judas. Ito hinapi, pero ito pala matindi. Joseph the Dreamer, maganda. Matindi ka lahat. Oo. Hinapi. Binenta. Ito pala yung 10. Ito na. Kasabi ako. Okay. Ito, yan. Okay. Tapos mayroon pa akong ibibigay. Ito, Board of Trustee. Para malaman mo. Ano ba yan? Minutes of the meeting ba yan? Board of Trustees to. Minutes of the meeting. Minutes of Kasali the ito. meeting. Hindi, sa likod yan. Ito ang una. Okay. Page 2. Okay. Ito pa. Ito naman, house rules. Dito, basahin mo yan. Naglagay ako ng house rules. Saan ba? Meron tamang kaya. Ito na. May house rule dapat para hindi tayo naliligaw. Oo. Yung bukod dun sa ibinigay kong una sa'yo na ibinigay ko ano ba yan? Ito. Constitution and bylaws. Mayroon pang house rules. Pati ito, mayroon pa. Ang property natin. Okay. Yeah. Kaya ako lahat gusto ko nakasulat.
Ayaw ko mong kwentuhan. Kita mo, kwentuhan na tayo, naka-record pa. Sabi nga kasi, sabi nga sa akin, don't say it, write it. Do not say it, write it. Do it in writing. Kasi kung hindi mo isulat, walang Bible. Walang Bible. Kung walang kasaysayan, may kasaysayan tayo rito. Mm. Pag walang kasaysayan, walang mangyayari sa atin. Mm. Oh, yan, umpisa pa lang sa kasaysayan. Mm. Kasaysayan. Taon-taon, nagsusulat ako ng kasaysayan. Eh, ito yung minutes of the meeting. Bago Ito yung planning and ano, budgeting na- noong 20, ano ba yan? 2023 yan. 2022 or 2023. Oo, oo. Nandiyan yan. Yung sinabi ko sa 184,000 lang ang pagkakagastusan. Yun. 250 lang, di ba sabi ko kahapon? 250 lang hinihingi namin, pagkakagastusan namin ay 184. Yan, ilan ba yan? Nakalagay mo dyan? Ay, hindi pa. Mm. Ito, 184. Saan dyan? Wala dito. 184. Wala dito. Dito, ano ba ito nandito? 250 target. Target goal. Ito ang mga Tapos, hihingi namin. No? May oh. karugtong po yan. Kasi dito siguro ang karugtong. Hindi yan. Ito. Yan. Total. Total, 184. Pero ang nagastos namin, sa 301 na pumasok, ang natira 16,000. Dahil nga sa ginawa ni Jeff na bill mo ko. Gawin to, ano yan, bili ka ng ganito. At ito, mayroon kami yung kasaysayan. Oo. Mahal Dahil ito. ang kasaysayan, mahalaga. Oo. Paano kami nagpasimula? Ayan, Oo. 2022 kami nagpasimula. May 1 sa Tansak pa. Ay, kumusta? Kay Lenny, May 4. Kasi atong kasaysayan, after 5 years, Sino ito book ba to? binding ko Vicente? yan. Sino to? Pinsang buo ko sa Tansak. Pinsang buo ko sa Tansak, San Miguel. Matanda sa'yo? Hindi ako matanda. Okay. Mm. So, lahat po yan may kasaysayan ang 2024. Ngayon na naman 2025 ang nakakawin ko. Nandito rin yan, kasaysayan. Oh, ito. Kasaysayan. Oo. 2024. Ito na po yan. Ano dyan? I-print ko na lang. I-print ko. Mababasa mo na yan dyan sa bulletin mo. Okay. Nandiyan na yan? Oo. Eh di, wala pa. Nandito pa lang. Okay, okay. Ipa-print ko pa. Okay, okay. So, kung wala kasing kasaysayan, wala rin sanang Bible. Kasi ang Bible, kasaysayan ko yan. Yes, sir. Kung hindi sinusulat, Tapos, mahalaga ito kasi nagala ako po na yan. yan ang nagbabatayan kasi Yan ang pagbabatayan. saka parang yun eh. Gusto rin yun eh. Pag binasa ko yan, natutuwa ako, ito na pala kami ngayon. Kasi ito, hindi nagsisinungaling. Oh, wala pang 10 taon. Wala Wala pang isang pa. dekada. Wala ka, dalawang taon pa lang. At marami na pagsubok. Oo. Ay, alam ko, testing ka agad yan sa akin ni Diyos para maging aware. Kaya nga ito tayo ngayon. Kasi hindi ko to ginawa sa Kanya. Sobrang tiwala ako na talagang tutulungan niya ako. Hindi sisirain. Kaya to avoid that, ginawa ko naman tayo. Kaya di ba? May unity tayo ngayon. Magkakaisa tayo. May constitution and bylaws ka. Diyan ka lang. May house rule. Huwag mong susuwayin ang house rule. Okay. So, Pwede ba ikaw naman ang mag-closing prayer? At sa closing prayer. Di, meron akong kwan. Pwede akong magtanong pas. Pwede. Na lang. Ano? Pwede. Hindi, kasi ganito. Yung sa Kilman, tatanong ko lang. Ang frequency ng worship service dito every Sunday, sabi ko 2 times. May morning and afternoon. Afternoon. Sa umaga, 9:30. Sa hapon, ano? 5. 5, okay. Every Sunday yan. Mm. So, may pag-umapagay ganun. Okay, yun. Anong plano mo yung Schedule mo? O para ayun, para Sa umaga, bibigyan lang muna kita ng isa kasi isa sa'yo, isa kidan, isa sa akin, 3 na. Eh, yung mga babae pinagsasalita ko dyan. Minsan na asawa ko, si Lenny, si Ana, pinagdata. Kaya once a month lang tayo. Pero sa hapon, okay lang ba sa'yo? Dahil gawin kong 2 sa'yo, sa akin, tig-2 tayo.
alas 5. Pwede. O, titig dalawa Pwede tayo. pag halimbawa, bukas, ako sa Ikaw. umaga bukas, Mm. fourth sa alas. O kung Sa gusto mong hapon, ituro mo sa hapon, pwede ka pa rin kung gusto mo. Para kung yung itinuro mo sa umaga, yun din ang ituturo mo sa hapon. mas maganda. Oo, hindi ka na mahihirapan. Kasi yun, pareho naman eh. Pero yung- pareho ang sermon mo, pero magkaiba ang tao. Iba ang Oo. tao sa umaga, iba ang tao sa Para hapon. makuha lahat ng pang-umaga, ano. Tanungin So, kita, ano ang gusto mo sa hapon na dalawa? First Sunday, second Sunday, o third Sunday? Okay. Maganda na tanong nga ako sa inyo. Tatanungin. So, kasi, tulad ng sinabi ako, may gawain ako sa barangay. Every first Sunday and third Sunday, unang linggo, tatlong araw ng linggo, may meeting kami. Alas 9, nandun ako. Di gawin kitang second. Umaga. Sa Ngayon, umaga. pwede ako sa umaga Second Sunday. ng second Sunday Yeah. or fourth Sunday. Either yan. Oo. Pero kasi ngayong February, iba ang ating worship, yung worship through music. Ano, lahat Pero ilalagay na lang kita every second Sunday. sa umaga. Sa umaga. Oo, may umaga. Ngayon, yung sa hapon, Bahala ka sa dalawa kung anong gusto mo. Kung first, second, third ka, fourth. hindi. Flexible naman eh. Halimbawa, busy ka, meron kang gagawin, emergency, flexible yan. Pero so, bukas, pwedeng, sabi ko, sa umaga, ako, sa hapon ako, pwede bukas. Okay, good. Ngayon, sunod, ito sa February, pwede Second ako Sunday ka. Second Sunday, umaga. Hmm. O, pwede ako sa hapon. Okay. Kung So, gusto mo- nagkakasundo tayo. O, ayun lang, umaga kasi sa ibang Isa lang. slot, meron na ano. Hmm. Sa panghapon, pwede mo kabigan sa hapon. Maski halimbawa, first, second, third, fourth, pwede ako panghapon. Any na gusto mo. Basta Basta may sa dalawa. umaga. Basta bibigyan kita ng dalawa sa hapon. Mamili ka ng Dalawa sa hapon. Hmm. Kasi meron ako sa ano, paano pag second Sunday, sa umaga. Sa akin din yun. Oo, second Sunday sa Tapos, umaga. second Sunday at Isunod mo na ang Sige. hapon. Second ngayon Sunday. sa third or fourth Sunday, pwede naman yung ano natin eh. I-ikot ko lang sa'yo, total malayo pa naman eh. Hmm. Basta Oo. pag nakalipas tong first, Hindi, kasi sa first Sunday ng February, ay may speaker o na tayo. hapon, Wala. Ikaw, gusto mo sa hapon first. sabi ko, yan ang amin natin. Bukas natin plantain. Ano. Pero ito kasi morning, mayroon ng schedule, gagawin ko na lahat yan. Okay. Planchado na yan. Ang hapon, walang schedule. Flexible na tayo. Okay. Tayong dalawa na lang. Basta ano? may dalawa ka sa hapon. Oo. Sa umaga, laging second Sunday. Pero pwede magpalitan tayo. Kung sakaling Kung may emergency kang lakad, palitan tayo. So bukas ako mag-umpisa sa fourth Sunday. Pero okay. Hanggang hapon ha, bukas, hanggang hapon. 5 o'clock naman siya. Oo. Okay, now, okay, i-ikon ko rin sa kalendaro ito. So, yun. Kaya, may naman na ganun mo kasi nga, yung pag first and third Sunday, mag-umpisa 9:30, baka minsan, kung pupunta ako rito, pwede kapag galing, nadala ko rito, pero baka malilate ako kasi 9:30. Kasi natatapos ko 9:30. Okay na. Dahil hindi naman ikaw ang speaker. Okay. Hindi naman ikaw Ang okay lang mahalaga, mali. pag ako speaker, now, Halimbawa naman, speaker ka, mayroon kang emergency gagawin. Yeah, may I-text mo sasaktan. lang sa akin. Yes. Ako lagi akong handa, Boy Scout ako. Wala nang Laging boss handa. ka. Yun. Laging handa. Nga ibig Okay. sabihin, laging handa. Gusto pa yung... Pagkatapos, ito pala, ang love offering mo, DOT ang magdidesisyon. Magmi-meeting kami. Kung magkano ang dapat tanggapin. Bukas, bumiliti kayo. Hindi, sa first Sunday pang meeting namin. After First Sunday po. yung ano. Yung, alam mo na, Oo. love gift. Okay. So, ang dito sa... Tatanong ko yung ano yung gawain dito every Tuesday dito? Ay, tuloy-tuloy yun. Pwede ka rin pupunta. Support. Pwede ka rin pupunta. Tuesday, anong gawain niyo, Pastor? Bible study lang.
Dito, Oo. sa church. Pag Friday, Kilinin. Bible sa study house, rin. Bible study. Iba naman ang tao doon, iba naman ang tao rito. Iba. Pero ikaw, kung gusto mong punta ka rito, punta doon, walang problema. Dalhin mo si Cora, dalhin mo si... Ibig ko sabihin, so dito, sino nagtuturo dito? Ako. Ikaw. Ako. Okay. Kung hindi ka dumating doon, ako ang magtuturo doon. Okay. Pero doon, by lady doon. Kahit sino. Pwedeng ikaw, pwede ako, pwede si Mrs. Oo. Okay. Pwede Pero nga. ini-schedule mo yan ahead. So, sa Biyernes, ikaw doon. Kaya nilin, gano'n, alam na. Sa Biyernes doon, Ang Biyernes, saka Martes, walang schedule. Basta tuwing Martes at Biyernes, may Bible study. Oo. Ibig ko sabihin, walang schedule na kung sino ang magsasalita, kung sino ang magtuturo. Basta, halimbawa, nakita kita. Tulad nun dito, nakita kita no Martes. Okay na. Sumang-ayon ka. Pero kung hindi ka sumang-ayon, ako tuturo. Okay. Lagi akong Boy Scout na. Lagi Copy nanda. scout pa lang. Lagi po ako nanda. Kasi, Ay, kita mo naman dito, yung mga sinabi ko sa iyo, yan lang naman ang tinuturo ko sa kanila. Yan lang naman. Kaya tayo. Isa pa, ganito, yung... So, ang pagpipreach dito, Word of God, pwede, all the New Testament, okay? Pwede. All the... Basta Pwede no. po. At saka, dapat matapos ka ng quarter to 11. Mag-i-start ka po mga 10. 10. Kung kaya mo ng 30 minutes, okay. Kung kaya mo 45 minutes, Basta, okay. Halimbawa, 9:30 to 10, halimbawa yun, tapos na yung halimbawa sa pag 10, Word of God, Oo. kasi ang ka naman, preaching naman may, Kaya nga. ang standard 45 minutes to Oh, 1 yun. hour. Oh, Pero, 45 if you minutes. make it 25 minutes, 30, the more. Oh, okay lang. Hindi naman yan ubusin mo yun. Dapat, yung iba kasi, alam mo na, mga minsan. Nagpapasikat na yung iba. Hindi. Tulad dun doon. Yung pinuntahan natin, nagpapasikat yun. Yung pinuntahan natin sa... Hindi, alam ko kasi na sila na ang natatas eh, hindi na si Lord. Sila na ang natatas. Lalo na yung... kasi, pag, isipin mo kasi yung pag-preach ka ron, alam mo naman ang nilalab ang preacher. Pagtatagal doon, kailangan lang pagkain spiritual, pinakain mo, hindi mo kaya tama. Alam mo, Pastor, yung iba dyan, 15-20 minutes tapos. Totoo. Depende, Sa Yumilip, ganyan, uurasan ka talaga. 20 ka lang. Magyari 20 ka. lang. Sa Pero- Yumilip. Pag sumubran ka dyan, Oo, naiinis na wala. sila, batikusin ka na. Kasi sila ang powerful eh. Patay tayo ron. Kaya nilagay ko sa constitution, hindi sila ang powerful. May hierarchy doon. Oo. May quadcom committee. Tuwadcom. Tuwad ko. Ayun. Yeah. So, also yun din. Alam ko lang pa doon. Kasi, ako yan. Hindi naman kailan mahaba. Basta mapunto mo, yung point mo ganito, kung anong question. Wala kasi, hindi bagay yan eh. Lahat ba matututunan niya? Hindi. Tama lang hula. Okay, alam ko lang. So, dito, Tuesday, 3 Right. o'clock. Doon 5 sa o'clock. Kilado. Doon naman, 4 o'clock pag Friday. And sa bukas, 5 o'clock. Meron pa nga sisimba dito, 5 o'clock. Ganyang oras yan. Mayroon po. Mayroon. 5 to 7, gano'n. 5 to 6 lang. 5 to 6. Mixi, ang oras. Maiksi lang. Pero pwede hanggang 5:30. Walang problema. No. Hanggang isa lang service, 5 o'clock. O, 5 Kompleto, nandiyan na yung... Oo. Okay. O kasi, ang gawain sa hapon, worship din, kakanta lang. 15 minutes lang yun. So, by 45 minutes ka pa rin. Pareho lang sa umaga. 45 minutes. Okay na po yung 45 minutes. Okay. Kung kaya mo pang dagdagan, kasi maganda, hindi ka patapos, sasabihin mo lang, pwede bang mag-overtime ako? Ginaganyan ko sila eh. Sasabihin na lang, Ako okay. minsan, wag po kayo mag-ano Huwag kayong hindi tayo. Pwede po mga 2 oras lang, okay lang. Hindi. 2 oras. Hindi. Sige pa, pag ano, so okay lang po natin. Pero So yung siyempre- pa lang, nagiging nabanggit mo yun, yung board of directors, pag-meeting pa yan, kung ano yung
ang dapat para sa iyo. Okay. Kasi, yun, Pero- meron talaga kasi may Pero kung budget. ako masusunod Ha? kung ako masusunod at i-offer ko, 20% of gross income ang ibibigay ko Kasi sa iyo. pag-uusapan nila, sila mag-aapin. Paano? Pag tanong ko sinabi lang, ko ano? susunod yan sa akin, Hindi, halimbawa, ang tanong ko, ano yung CGF dito, no? Ano? 20% binibigay ko. Example, Halimbawa, ang pumasok ay 25,000. Magkano ang 20% ng 25,000? 5,000. sabi mo na 4,000 sa isang buwan, 5,000 sa isang buwan. Kung 25,000 ang papasok, kung 20,000 pumasok meron kang 4,000. sa isang buwan. Oo, sa isang buwan. Hindi Hindi weekly. pare-pareho. Hindi pare, pero hindi Hindi weekly. hindi- Tuwing katapusan. hindi yung every Sunday. Oo, Bibigyan. kasi magulo yun mga nagdididak. Every katapusan. Once a month. Once a kailangan. month. Ano. 20%. Hindi katulad kasi sa kolon, pag Sunday, binibigyan ng pasola lagi. Marami ng pera yun. Marami Ganon, na. ganon. Yan, basahin mo. Makikita mo Okay. kung magkano ang ating Naiintindihan. pera. Basahin mo. Oo, Ang kaya- maraming pera, BDO, 100,000. Yung sa iba lang kasi pag kaya sobrang na. Kaya lang, yung Sunday, BDO, hindi pwedeng gastusin. Yung BDO building yun eh. sa building. Iba yun. At hindi ka kasali doon sa 20%. Wala yun. Sulit yun sa building. Okay. Ang salab offering talaga. Okay. Tatanggap. Kaya may din yung malinaw. Baka mga magka. Kaya pag-aralan mo ang pumapasok na pera. Kaya binigay ko sa iyo Okay. simula umpisa. Ayan. Basta basahin mo yan ha. Oo. Kaya ko yan ibigay. Kasi si Jeff, binigyan ko ng ganyan, binasura lang. Hindi nagbabasa. Kaya hindi kami magkaisa. Yung kanyak, sige. Dapat, alam mo na pag sabi Hindi siya nagbabasa. mayroon pag-assume. Kasi ang gusto niya, siyang masunod. Kaya tapon niya yan, binabasura niya. Ako ang masusunod. Ganun ang ginawa. Hindi naman nga ako bubo, di ba? Dahil kung bubo ako tanga, nandito pa siya hanggang ngayon. Ako pa mo sa interview ko. Kung bubo ako at tanga, hanggang ngayon nandito pa siya. Dahil siya ang naghahari-harian. Siya ang gusto mong bossing. Okay. Closing prayer, O sige. Pastor. Sige, concentrate tayo. Sige. Tayo manalangin. Padalat na kilang Diyos, ang mga nasa langit. Patuloy kami salamat sa pagkakot na tulog po sa amin ni Pastor Edgar. Salamat po sa iyong nagpatubay, sa iyong tinakda ng mga panukala, mga lituntunin dito sa Iglesia Burrito. Kaming dalawa ay isa sa mga tagapaglingkod mo. Nawa ang mga pinag-usapan namin, ay papatusan mo maging daan ito Yes, para sa isang mabuting mabunga at nagkakaisang pagsasama at hindi lang yung pwede isang matibay na muo na ang nais mo na lumago at maging matatag ang iyong mga tinawag at pinili dito sa iglesia mong ito. Salamat Ama, nakapatid mo kami gabi ang patubayan sa buong mundo magito at higit sa lahat ang gagawin gawain bukas sa umaga at sa hapon, patuloy mong gagabayan ito, ipuin mo lahat ng mga tinawag at pinili mo na idako mo ang kanilang mga panyapak dito upang sama-sama ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po. Tanggapin mo ang pinagmula sa papuri, parangal, pagwalhati, pagdakil at pagsamba. Ito ang aming sambutalangin, may pasasalamat at pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Good. Okay na. Sige, papadala ko na lang to pag Okay. na ko na.